Finally, itong jeep sa likod, after World War II, 1952. It's jeep from World War II. So 4x4 up to third gear only. May 110 volts yan. Engine still good, original with papers. This is a commercial grade na, no? So after the war, kinonvert na to sa commercial use, no? So kaya number niya is like for commercial. I think it's a CJ something. So yan, stock up na yan, stock up nandun sa harap ng bahay. Ngayon ang ginawa ko, gusto ko siyang i-move dito sa likod kasi naka-expose to, parang kakalawangin ng gusto, babagsak na yung mga gulong, bumagsak na. Iniisip ko ako lang mag-isa magtutulak na ito, pero stock up siya, stock up. Alam niyo yung mga gulong hindi na gumagalaw, kinakalawang na. Pero last week hinangat ko siya, nilagyan ko ng oil, tapos nilinis ko just to free the tires, no, para lang magalaw na, kasi talagang gusto ko siyang igalaw kasi yung pwesto niya dumi-dumi na, yung ilalim di na magalaw, may mga halaman na sa ilalim na tinutubuan na siya, tapos kinakalawang na siya. As you can see, pakita ko sa inyo, as you can see talagang na World War II talaga eh. Oh. Ayan o, tignan nyo. Kaya lang sa mata ng isang collector, napaka-importante niyan kasi history yan eh. History yung mga yan eh. Tsaka sasabihin nila kung gusto nilang buuin yan, kailangan lang nila yung forma and then i-change nila yung lata. Yung lata, walang problema, yung lata na re-rebuild yan. Ang importante talaga yung mga ganito, itong mga ganito, kasi ito galing talaga sa World War II. Yung mga rims, yung tires, wala na tayong magagawa dyan, kailangan palitan na yan, no? Yung mga axle, yung sa ilalim mo, mga muelle, yung mga differential, propeller, importante sa lahat yung makina, no? So ayan, no? Parang may hulmahan na. Halimbawa, ito, ganito pala yung seat nya. So kahit may butas yan, i-re-repair yan. Itong manibela, ganito pala yung manibela nya. So lilinisin mo yan or kokopyahin mo as much as possible. Yung pa rin, tingnan mo yung wipers nya, o game mo wiper, o parang manual power, ginaganon, diba? So itong mga switches, look at the switches. So yan ang importante pa rin para sa mga collectors. Kaya ang presyo nito, wait, ito free up ko yan, ito puro oil. Ang mga presyo nito is around 50k to 100k pa sa ganyang kondisyon, ha. I mean sa ganyang kondisyon, ganun pa ang presyo niya. Bumili pa ako ng chain block, alam niyo yung chain block, parang chain na hinahatak na gano'n, parang sa pag flag racing. Yun nga lang, ito may power siya 10 times, 20 times, ganun, palalakasin ka niya. So bala ko sana bumili ko noon para gamitin dito, i-move ko to mag-isa. Isipin mo, nagpapagawa nga pala kami ng kusina rito, additional kusina at saka additional room. Ang daming trabahador. Naisip namin merong 4 na 1, 2, 3, alilima kami. Tinulak namin, pinersa namin nung una, stock up. Pero sa sobrang dami namin, tsaka malalakas yung mga trabahador, syempre construction, yun, naitulak namin ang atin. Pati yung shed niyan ginawa ko din para hindi naman siya exposed. May kasama pa siya rito, Mercedes MB, ganun din. Siguro 4 parts, bibenta namin 4 parts kasi dati may isang buong kotse rito eh. Dati may isang, where's that? May isang buong kotse dito. May benta namin ng almost 200,000 yun eh. Hyundai. By parts, ha. Binenta namin by parts. Pero nabili namin yun less than 10,000. Nabenta pa namin ganun kalaki halaga. Yun. Sige.